So welcome back for another video. So sa video na ito po, as promised, isi-share ko sa inyo yung tutorial on how to convert Gcredit to cash via CIMB Bank app. So alam niyo naman na si CIMB Bank app is pabago-bago po siya ng minimum amount to cash in. So dati naabutan ko yung 100 pesos na minimum amount to cash in, tapos naging 500 pesos, then kalauna naging 1,000 pesos, then ngayon po 3,000 minimum amount to cash in na. So ngayon lang ulit ako magpapa-convert ng Gcredit to cash via CIMB Bank this 2024. So hindi ko alam kung ano nang update dito sa CIMB Bank ha. So lahat po yan ay aalamin natin ngayon. Just to show you kung ano na nga ba ang ganap dito sa CIMB Bank. Working pa ba to convert cash? Alam naman natin si Gcredit ay powered by CIMB Bank app. Then pinapadaan po natin ito sa DragonPay, which is legally po talagang nag-accept ng Gcredit. Let's see if what will happen. Let's see then kung working pa din ba tong CIMB Bank app. So kung ganun pa rin ba yung process niya tulad ng dati. But first, I need to pay this Gcredit balance ko. So punta tayo sa borrow, then click natin si Gcredit, then mapupunta pa tayo sa aking Gcredit dashboard kasi nga, then due date ko na rin po ngayon talaga. Malapit na yung due date ko, so I need to pay this. Kung makikita niyo po dyan, meron akong unpaid charges na 6,875. So yan po siya. Then may interest po ako na 338. Pag tinotal po yan, meron akong amount due na babayaran na 7,200. Then may minimum amount due ako ng 1,026. So pay per Gcredit po tayo. So dito, hindi na po ako magmi-minimum amount due. Total due na po yung babayaran ko. So next tayo. So confirm lang natin tong payment na to. Yan, wait lang po natin. Then, after po yan, magre-resibo po sila. So, sinisave ko palagi ito, pero may proof ako kasi malaki amount din siya, no? So, punta tayo sa, borrow ulit. Then, click natin ulit si Gcredit. Titingnan natin kung ano yung available credit limit natin. So, kung makikita nyo po dito, zero na po yung billing details ko kasi nakapagbayad na po ako. So, dito, meron akong 104 pesos na nagamit. Recently ko lang kasi nagamit yung 104, kaya di siya na-carry dito sa remaining credit limit ko. So, 6,895 yung credit limit, available credit limit ko. So, punta tayo sa CIMB Bank. Then, i-click po natin dito si cash in kasi magka-cash in po tayo. Then, after clicking this, so ito po yung lalabas. So, click natin sa over the counter. Then, si other payment center, click po natin yan. Then, after that, so, mapupunta tayo kay SCPay. So, andito pa rin po sa SCPay ha, FYI. Then, anyways, so, mag-fill up lang tayo dito sa form ni SCPay. So, free po yung, pagka-cash in. So, ang hindi lang po kasi free yung nasa sa DragonPay mamaya. So, try ko yung 2,000. So, nakalagay dito, the minimum amount to cash in pa rin is 3,000 pesos. So, wala po talaga, hindi pa talaga pwede si 3,000 below to cash in. So, 3,000 ang minimum amount to cash in dito sa CIMB Bank pa rin, hindi pa rin po siya nagbabago. So, 6,885 po yung itatype ko kasi 6,895 yung available credit limit ko sa Gcredit. Nagtitira po ako ng 10 piso kasi nga bayad ko mamaya sa DragonPay na 10 pesos. So, continue lang po tayo. So, click lang po natin tong payment instruction para makuha po natin yung reference number na ibibigay ni DragonPay. So, anyways, mag-i-email din naman sila pero ito kasi ang pinakamabilis na paraan. So, anyways, copy natin tong reference number. Then, ipipaste po natin ito mamaya sa ating Gcash. So, punta tayo sa ating Gcash account. Then, punta tayo sa ating bills. Then, punta tayo sa DragonPay. So, click lang natin to sa biller. I-type lang po natin sa biller's name na DragonPay. Then, lalabas naman po dito agad si DragonPay. So, kung makikita nyo po dito, si DragonPay ay legit po na nagtatanggap talaga ng Gcredit. Kaya, legal po ito. So, click natin. So, fill upan lang natin tong form ni DragonPay. So, 6,885 yung ilalagay natin dito kasi sabi ko nga sa inyo kanina may 10 pesos po na fee si DragonPay. Kaya magtototal siya na mamaya ng 6,895. So, paste lang natin yung reference number na kinopy natin kanina sa DragonPay. Then, yung contact number ko. Yung email, hindi ko na yan pinipilapan kasi optional naman. So, continue lang po tayo. Next lang po tayo. Then, so, pipili na po tayo dito ngayon ng Gcredit or Gcash wallet ba na available
na pwede natin ipag-cash in. So si G-Credit of course yung pipiliin natin. So review lang natin to, then confirm. Then after confirming this, of course magre-resibo siya. Siyempre sinisave natin to. Then punta tayo sa ating CIMB Bank. So tingnan niyo po yan, i-refresh lang po natin. May magbabago. So kung makikita niyo, pumasok na po siya agad, 6,885. So anyways, pwede rin po natin i-transfer to another bank transfer ha. So may mga features dito si IMB na buy, load, pay bills, pwede rin po. So ako kasi, but anyways, may nag-notify rin pala sa akin si JIMB na successful nga po yung aking pagka-cash in. So balik tayo sa dashboard. So ayan. So ito kasi nagre-record yan si GSave. So pupunta tayo sa GCash. Then click natin si GSave. Kasi dito natin makikita yan kung pumapasok. Baka sabi niya iba hindi daw pumapasok sa kanila. So click natin si CIMB, GSave by CIMB. Then makikita niyo dito, nandito rin po siya, 6,885. So i-withdraw po natin ha. Withdraw natin kasi no fee naman to. So click lang natin tong confirm. Confirm lang po natin. So magre-release po sila ng OTP. So wait lang natin yung OTP para successful na tong process natin dito. So submit code lang po tayo. So ayan siya. So successful na po. So click ulit natin tong GSave by CIMB para makita nyo na wala na akong balance doon kasi nga na-withdraw ko na. So yun nga siya. So nandito na po siya sa akin GCash wallet. Then puntahan natin yung transaction. So may 2 pesos kasi ako dyan kaya nag-887 siya, 6,887. So ayan po. So confirm po na withdrawal successful po tayo. So as of today, G-Credit to cash conversion via CIMB Bank app is still working po. As you can see naman sa flow kanina is parang wala naman talaga ganong nagbago. As in, wala talagang nagbago kasi ganun pa rin naman yung proseso niya. So nakita nyo rin kanina na real time po siyang nagre-reflect sa ating CIMB Bank app. Then makikita nyo rin agad na papasok talaga agad siya sa ating GSave. Makikita nyo rin naman kanina ang smooth po ng process. And wala po talagang nagbago, ganun at ganun pa rin. And then nakita nyo rin kanina na 3,000 pesos pa rin talaga yung minimum amount to cash in ni CIMB Bank app. So kung ikaw ay nagtatry ng 3,000 below is hindi po talaga siya gumagana. And I recommend you to use na lang yung conversion ng G-Credit to cash via coins.ph, which is I had a video naman previously niyan. Ang bet na bet ko talaga rito kay CIMB conversion is wala siyang fee. Wala siyang fee mismo doon sa app. Of course, pag nasa Gcash na, then dumaan tayo sa Dragon Pay, meron lang po siyang fee na standard fee po na 10 pesos. So what is 10 pesos lang naman, di ba? Unlike kasi sa coins.ph, kung makikita niya, ang dami niyang charges, may mga couple of charges. Kapag nagpa-convert tayo doon, meron na agad siyang 25 pesos na hinihingi. Then may mga follow-up charges pa yan kapag ipapadaan natin sa InstaPay. So yung mga ganong bagay din meron din sa Dragon Pay. So natakal ko po yan sa last video ko ng conversion ng G-Credit via coins.ph. And as you can see nga, mas bet ko talagang pa-convert dito sa CIMB Bank app. So ang pinaka-disadvantage lang kasi talaga dito is syempre may minimum amount to cash in siya, which is napakalaki na po nito, 3,000 pesos. So hindi naman po lahat tayo may 3,000 pesos sa ating G-Credit offer, diba? So kadalasan kasi yan, pag bago ka pa lang, 1,000 pesos, 2,000 pesos. So maganda lang to sa mga talagang matataas yung credit limit na gustong i-convert to cash. So yun lamang po for this video. I hope may natutunan kayo sa video ito. I hope nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo yung video, please don't forget to like, share, and subscribe kayo para updated kayo sa bago kong mga videos like this. Again, thank you for watching this video. Bye!